May mga pagkakataon na tinutulungan natin ang ating kapwa nang walang hinihinging anumang kapalit. Ginagawa natin ito dahil gusto nating tumulong ng bukal sa ating puso o marahil dala na rin ng ating awa. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang pamilya na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Ang pangyayaring ito ay naganap mahigit 2 taon na ang nakakaraan, kung saan may isang babae na pilit lumalaban sa buhay. Maitaguyod lamang ang pangangailangan nilang mag-iina. Ang babaeng ito ay nagngangalang Audrey. Mayroon siyang 3 anak, ngunit walang asawa. Upang matustusan ang pang-araw-araw nilang gastusin, pinilit niyang kumuha ng 2 trabaho. Sa kabila ng puyat at pagod, pinili niyang magsakripisyo para sa kanyang mga anak. Gusto niyang mabigyan ng mga ito ng mga bagay na gusto nila sa abot ng kanyang makakaya. Pangarap niya rin na makapagtapos ang mga ito ng pag-aaral upang magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Kahit naging mahirap kay Audrey na tumayong nanay at tatay, masaya naman siya sa tuwing nakikita niyang malusog at masigla ang kanyang mga anak. Ngunit, ang lahat pala ng ito ay unti-unti nang magbabago. Isang umaga, nagising si Audrey dahil masama ang kanyang pakiramdam. Sinubukan niyang maghanda para sa kanyang trabaho, ngunit hindi niya talaga kaya. Dahil roon, napagpasyahan niyang hindi muna pumasok para makapagpahinga siya. Iniisip niya na baka dala lamang iyon ng puyat at pagod. Subalit, makalipas ang 3 araw, lalong sumama ang kanyang pakiramdam. Noong mga sandaling iyon, napagdesisyonan niya na magtungo na sa ospital upang magpa-check up. Ayon sa doktor na kumonsulta sa kanya, kailangan siyang suriin ng mabuti upang malaman kung ano talaga ang kanyang sakit. Kinakailangan niya ring manatili muna ng 1 araw sa ospital para maisagawa ang nasabing check-up. Matapos noon, kaagad na umuwi si Audrey. Iniisip niya na hindi niya maaaring iwan ang kanyang mga anak nang walang tumitingin na matanda. Kung kaya't, noong mga sandaling iyon, wala na siyang magawa kundi ang kumatok sa pintuan ng kanilang kapitbahay. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bumukas ito at bumungad roon si Tisha. Kahit matagal na silang magkapitbahay ay hindi naman sila gaanong malapit sa isa't isa. Kaya hindi nito akalain ang hihinging pabor ni Audrey sa kanya. Nakiusap ito na kung maaari bang makitulog muna ang kanyang 3 anak sa bahay nito. Kailangan niya raw kasing manatili ng 1 araw sa ospital para sa kanyang check-up. Kaagad namang pumayag si Tisha sa pakiusap ni Audrey. Iniisip niya na 1 gabi lang naman iyon, kaya walang problema. Ngunit kinabukasan, pagbalik ni Audrey mula sa ospital, kitang-kita ang lungkot at pagkadismaya sa mukha nito. Napansin naman ito ni Tisha. Kaya noong kumatok ito sa pintuan, kaagad niyang pinapasok at pinaupo si Audrey upang makapag-usap sila. Tinanong niya ito kung ano ang naging resulta ng kanyang check-up. Marahang nagsalita si Audrey. Nangingilid na rin ang luha sa kanyang mga mata habang sinasabi ang mga salitang, "Ayon sa mga doktor, mayroon daw akong stomach cancer at sa kasamaang palad, nasa stage 2 na ito. Ang masakit pa roon, may taning na ang aking buhay. Baka raw, hindi na ako umabot ng 1 taon." Noong mga sandaling iyon ay tuloy-tuloy nang pumatak ang mga luha ni Audrey. Niyakap siya ni Tisha upang iparamdam dito na naroon siya upang damayan siya at tulungan sa paraang kaya niya. Dahil sa biglaang pangyayari, lubos na nag-alala si Audrey. Hindi para sa kanyang sarili kundi para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Alam niya na ilang araw na lamang ang nalalabi bago siya tuluyang mamaalam. At gusto niya masiguro na magiging maayos ang kanyang mga anak. Dahil wala siyang ibang malapitan ay nakiusap siya sa mag-asawang Tisha at Kevin na maging legal guardian ng mga bata. Biglaan ito para kay Tisha. Ngunit alam niya ang maaaring sapitin ng mga bata kung hindi nila ito aampunin.
Si Tisha ay lumaki sa bahay ampunan, kaya naman alam niya ang hirap at sakit ng walang magulang at ayaw niyang maranasan iyon ng mga bata. Sinabi niya kay Audrey na kakausapin niya raw ang kanyang asawa dahil ito ang nagtatrabaho upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Hindi naman matatawag na mayaman o may kaya ang kanilang pamilya. Mayroon silang 5 anak at lahat ito ay nag-aaral pa. Ngunit sa kabila noon, kinausap pa rin ni Tisha ang kanyang asawa. Nang marinig ni Kevin ang mga bagay na ito ay napatahimik siya. At nang magsalita ito, sinabi niya na hanggat kaya niya raw magtrabaho at tustusan ang kanilang mga pangangailangan, hindi niya hahayaang mapunta sa bahay ampunan ang mga bata. Mananatili ito roon kasama nila. Naging masaya naman si Audrey sa naging desisyon ng mag-asawa. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, mabilis na kumalat ang kanyang sakit. Makalipas lamang ang 2 linggo mula ng kanilang pag-uusap, sumakabilang buhay na si Audrey. Tinupad naman ng mag-asawa ang kahilingan nito. Minahal at sinuportahan nila ang mga bata. Itinuring nila ito na parang tunay nilang mga anak. Ang mismong anak ni Tisha ay naging kaibigan ng mga anak ni Audrey. Kapatid rin ang turing nila rito. Sa katunayan, tabi-tabi silang natutulog. Pinapahiram rin nila ito ng damit at iba pang mga bagay na mayroon sila. Naiintindihan naman ng mga bata na marami na sila sa bahay. Hindi naman marangya ang kanilang pamumuhay, kaya kung ano ang meron ay pinagtsatsagaan na lang nila. Marahil ay hindi mababago ang ganitong klase ng kanilang pamumuhay. Hanggang sa isang araw, may kumatok sa kanilang pintuan. Laking gulat nila dahil ang taong iyon ay mula sa isang TV channel. Ayon sa mga ito, naroon daw sila upang maghatid ng kaunting tulong. Nabasa raw nila ang kwento tungkol sa kabutihan na ginawa nila sa mga batang nawala ng nanay. At nakikisimpatya sila sa mga ito. Ayon sa host ng TV channel, magkakaroon ng kaunting pagbabago sa kanilang tahanan. Kaya pansamantala muna silang mananatili sa hotel habang ginagawa nila ito. Nang sinimula nila ang renovation, marami ang hindi nag-atubiling tumulong, lalong-lalo na ang kanilang mga kapitbahay. Naroon din ang magagaling na designer at engineer upang masiguro na magiging matagumpay ang kanilang renovation. Dahil marami ang tumulong, natapos nila ito sa loob lamang ng 4 na araw. Doong matapos na ang sorpresa para sa pamilya ni Tisha at Kevin, tinawagan nila ito upang tingnan ang bago nilang bahay. At noon ngang makita nila ito, hindi sila makapaniwala dahil sa laki ng pagbabago. Ni sa panaginip raw ay hindi nila pinangarap na mangyayari iyon sa kanila. Napaiyak rin ang mga bata sa sobrang saya. Mayroon na silang kanya-kanyang kwarto, maayos na sala at kusina. Nasa maayos na rin ang lahat at mas maluwag na itong tirahan kaysa sa dati. Akala nila ay iyon na ang sorpresa na inihanda para sa kanila. Subalit, iyon pa lang pala ang simula. Dahil binigyan sila ng TV channel ng certificate para sa libreng grocery sa loob ng 1 taon. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ng mag-asawa ang pagtulo ng kanilang mga luha. Ngunit ilang sandali pa, may iniabot silang kahon sa panganay na anak ni Tisha. At ang laman noon ay pera. Pera na pambili niya ng sariling condo unit. Inimbitahan rin nila ang pamilya na lumabas ng bahay. At doon nga ay naghihintay ang isa pang sorpresa. Pinagkalooban sila ng isang sasakyan, kung saan kasyang-kasya ang buong pamilya. Ayon sa mag-asawa, sobra-sobrang biyaya raw iyon. Noong inampon raw nila ang 3 bata, hindi nila inisip na mayroon iyong kapalit. Maraming tao ang humanga sa kabutihan ng kanilang pamilya, kung kaya't marami rin ang gustong tumulong sa kanila. Ayon naman sa mga taong nagbigay ng tulong, hindi matutumbasan ng anumang kayamanan ang kabutihan ng puso. Nararapat lang na makatanggap sila ng ganoon karaming tulong. Bago natin tapusin ang videong ito, nais ko sanang ipaalam sa inyo, lalo na sa kapwa ko babae, na mayroong online shop na kung saan makakabili ng mga magaganda at murang damit tulad ng mga ito. Kung interesado kayo ay pwede niyong bisitahin ang kanilang Facebook page o Instagram. Ilalagay ko na rin ang link sa description box sa ibaba ng videong ito.
Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.